The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now, you have not asked anything in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be complete. I have told you this in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures, but I will tell you clearly about the Father. On that day you will ask in my name, and I do not tell you that I will ask the Father for you. For the Father himself loves you, because you have loved me and have come to believe that I came from God. I came from the Father and have come into the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. My sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. When Bernadette left Lourdes and entered the monastery, I guess it was shared to you that one of her promised not to speak again of the apparition she experienced in Lourdes. And when she came here, the story is that she only told about the apparition once and never repeated. She never drew attention to herself. When she was here, she got sick, and you can ask the doctor, what does it mean to have a TB in the bone? Meron siyang TB sa bones. Ano po? And sabi ng mga doktor, that's a very painful sickness. And yet, when Bernadette was asked to scrub the floor, she would never complain. Only it was revealed to the doctor after she died. After she died. I guess that is one of the virtues of the saints. They suffer in silence. Second, her body was exhumed 3 times. Ano pa? Nung unang hinukay, buong buo, ilibing uli. Nung hinukay, buo pa rin. Ano pa? Kaya pangatlo, naniwala na silang santo yan. Ano pa? This is the very place kung saan siya nilibing. Ito yung lugar kung saan siya hinukay at nilibing uli. Ano pa? Later on, we will see the remains of Saint Bernadette, the most beautiful and corruptible. Hindi siya hinimay-himay. Ano po? Makikita nyo na magandang-maganda. May kaunting wax lang. Kasi through the years, kalilipat, naapektuhan, pero maganda pa rin. Ayaw nilang magpa-picture, pero hindi nila mapigil ang Pinoy.
Pakiusap po, pag nagpa-picture, ano na lang, wag masyadong halata. At walang flash. Walang flash. Ano po? The last time na nagmisa kami doon pa sa loob ng chapel, pero napakahirap ng mag-concentrate sa misa kasi labas-pasok ang tao. I guess kaya dito tayo nagmimisa para tuloy-tuloy yung pagbisita. Ano pa? Pagbisita. Anong meron? Anong meron? If you see incorruptible bodies of saints, perhaps it will remind you of the assumption of Mary that she was taken up to heaven, body and soul, is spared from the corruption of death. Is spared from the corruption of death. It means it is possible na hindi ka nabubulok. Ano pa? Hindi ka nabubulok. Yung ibang santo, hindi nabulok ang dila. Pupunta tayo sa France, sa Paris. Makikita natin yung body ni Saint Vincent de Paul. Ano po? Pero ang hindi na-corrupt doon ay heart. Heart. Kay Saint Bernadette, buong body hindi nabulok. Ano po? I guess if you are living a pure life, corruption has no power over you. Kaya yung iba, dahil punong-puno na kasalanan, buhay pa lang nabubulok na. Why I'm saying this to you? You know, my father is a Protestant. Ang aming mga disagreement palagi ay the veneration towards Mary and towards the saints. Ano po? And I would always ask him, how can you explain the incorruptible? At tatahimik na siya. Tatahimik na siya. Ano po? Kasi wala naman sila mga santo. Di po ba, ano? Wala sila mga santo. They question the way we give respect to the saints, to the remains of the saints, kasi wala sila nun. I guess to have this is a way of encouraging us. Is a way of encouraging us. And maybe it's good to imagine yourself. Imagine yourself. Ano po? Hindi ko makalimutan yung biro ni Bishop Sok. Sabi niya, mag-ipon ka ha. Mag-ipon ka. Siguraduhin mo na maganda ang iyong lamay. Ano po? Kahit man lamang sa lamay, hindi po ba? Ano? Maganda. Huwag kang magtitipid. Sabi niya, that's your greatest performance. Bakit greatest performance? Isipin mo, nakahiga ka, wala kang ginagawa, pinapanood ka ng tao, di ba? No? Ay kung pangit nga naman yung lamay mo, di ba? No? Lahat na lang ng dadaan, pangit, di ba? I guess nakapunta na kayo sa mga lamay na kung saan nasabi nyo, ang ganda naman, di ba, no? Ang ganda naman ng makeup, parang natutulog lang, di ba, no? Pero nakapunta na rin kayo sa lamay na nasabi niyo talaga, pangit naman ito, di ba ba? Nagmisa na ako sa patay na talagang pinagdasal ko na sana wag ko mapanaginipan ito. Kasi ang pangit, di po ba? No? Ang hirap nun. Yan ang katotohanan ng buhay. Ang katotohanan ng kamatayan. Feeling natin pag tayo'y makapangyarihan, mananatili tayo sa ating kinatatayuan. We have the feeling that we will stay where we are.
we will remain where we are. And death will really confront us of who we are. Darating tayo doon. Ano po? Darating tayo doon. Noon, hindi pinapayagan ng pari na i-cremate. Ngayon, pinapayagan na. Kaya, pag may sakit na yung mga pari, tinatanong na kami, ano ba? Kahon o garapon? Ano po? Kung kahon, may kabaong, di po ba, no? Kung garapon, di cremated, di po ba, no? Maganda din yun sa inyo, tanong nyo. Ano po? Kahon ba o garapon, di po ba, no? Sabi, ano ba, Father? Full glass, half glass, di ba? Half glass lang, di ba, no? Mahirap yung titingnan po pati paa mo. Kung naka-Nike, di ba? O tsinelas, di ba ba na? Kasi si Carlo Acutis, naka-rubber shoes, di po ba? Na? Ang daming pwedeng tingnan, di po ba? No? Lahat, may hawak bang rosaryo, crucifix ba? Di po ba? No? It's good to imagine your own wake. Stephen Covey have said this. If you want to direct your life, you must begin with the end in mind. Begin with the end in mind. It is not something you dream. It is something you work on. You work on. Hinahanda mo ang sarili mo. Di po ba? Hinahanda mo hindi lang yung bukas, kundi yung pati sa huling araw at pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito. Jokingly, I always say, dalawa lang naman ang pupuntahan. Smoking or non-smoking. Di po ba? Wala. We have to accept. It's good that we confront ourselves of these realities. Of these realities. Yung mga pinag-aawayan natin, magkakapatid, dahilan ng ating tampuhan, mga isinasama ng loob natin, ano po? Ano yung mga pinapahalagahan natin? What are the things that bothers you, the things that worries you, the things that irritates you? Ano yung mga bagay-bagay na yan? Di po ba, ano? Sa dinami-dami ng damit na binili mo, ano ba talagang isusuot mo sa huling araw? Di po ba? Maraming kwento. And I always say this, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Hari nawa, makapag-iwan ka ng magandang alaala. Ano po? Hindi lang yung utang. Ano po? Try to think of this. Yung iba nga namatay, ni hindi nila kayang tanggapin ang itsura nila pag sila'y namatay. Pinapakrimate nila ang sarili nila kasi ayaw nilang sila'y sinisilip-silip. Di po ba, ano? Namatay ng 80, ang pinahandang picture nung sila'y 60. Ang hirap nung ganun. Pumasok ako sa isang chapel, nung tinignan ko yung picture, hindi naman ito namatay. Pero nandun yung anak. Sabi ko, yan na ba yung nanay mo? Opo, Father. Bakit yan ang picture? Yan po ang binilin. Ano po? 60. Parang, hindi mo ma-relate, di ba? Hindi mo matanggap, di ba? Mamili na kayo ng picture. Ano po? Oo, di ba? Maganda din yung mga picture sa pilgrimage, di ba? Ano?
Tap- Katabi mo si Father Joel. Talaga naman ganun ang buhay, hindi po ba? Ano? At least natatawanan natin. Natatawa. Baka si Jesus na yan. Ano ba? What I'm trying to say, we have so many concerns. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko, ano ba? Madadala ko ba yan sa langit? Magdadala ba yan sa akin sa langit? Di ba, ano? Ganon talaga ang buhay. Tanggapin natin. Ano pa? Tanggapin natin. Ang buhay ng mga santo, hindi naman naging maayos. Hindi naman naging maayos. Hindi rin naman sila katanggap-tanggap ng panahon nila. Yung iba sa kanila, irritable. Ano po? There's a beautiful book about the saints. The defect of the saints. The defect of the saints. Ano po? Magandang basahin. Yung mga santo na mayroong kanya-kanyang mga kakaibang pag-uugali. Ano po? Pinapakita doon, hindi naman sila perpekto. Ano lang ang meron? Meron silang malaking pagmamahal sa Diyos. And I think that is possible for everyone. That we grow and we live a life with a big heart for God. Yun lang siguro ang hinihingi. Ano po? Magkaroon ng malaking puso para sa Diyos. Babaguhin ba ng Diyos ang ating mga hilig? Hindi naman. Sinabi doon, yung mga santong talagang irritable sila pag wala silang cheese sa breakfast. Can you imagine? Ganun ang buhay nila. Wala ka lang keso. Irritable ka. Nabubuhay naman tayong walang keso. Di po ba? Ano? Kanya-kanya. Pero sila'y naging santo dahil sa kanilang malaking pagmamahal sa Diyos. And this is the grace and one of the graces we would like to ask. Lord, increase my love for you. Increase my love for you. Pray for that. Upang kung ano man ang ating mga irritation sa sarili natin mga pamilya, magawa natin ang may pagmamahal. Ano bang hinihingi ng Sacred Heart? Gawin na lahat ng mayroong pagmamahal. Nadinig nyo na ito palagi, ano po? Na pwede kayong magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwedeng magmahal, hindi kayo marunong magtiis. Pwede kayong magbigay na walang pagmamahal, pero hindi kayo pwedeng magmahal ang hindi kayo magbibigay. Pwede kayong maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwedeng magmahal ang hindi kayo naglilingkod. Do things out of love. That's why Mother Teresa of Calcutta have said this, we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Learn to do things with great love. May pagmamahal. Ano po? A good friend whose wife had cancer. At nung dinalo ko yung asawa niya sa hospital, nakita ko, pagpasok kong ganyan, di ko inaasahan. Hinuhugasan niya ang puwet ng misis niya. Ano po? So, syempre, lumabas uli ako. Tapos sabi niya, tapos na ako, Father. Nung tinanong ko siya, bakit ikaw naghuhugas? Sabi niya, I want my wife to remember this. I want my wife to remember this. Siya naghugas. Yung ba mga asawa niyo, huhugasan ba puwet ninyo? Di po ba, no? You ask yourself. Di ba?
Pagka minsan inaasa natin sa caregiver na lang, di pa ba na? Ganun niya kamahal ang kanyang asawa. Pero, pagkatapos kong inanoint yung babae, nung sinabi na nung babae, Robert, pag namatay ba ako, mag-aasawa ka pa uli. Ano pa? Ano sabi ni Robert? Sabi niya, wala ka nang pakialam doon. Ano ibig sabihin? At least ipinadama niya ang kanyang pagpamahal. Ano pa? Marami kaming ginagawa bilang pari. Ako, inaamin ko sa inyo, there were times na ginagawa mo pero hindi dala ng pagmamahal. Makatapos lang. And lately, I was convicted and said, and deep inside me, ginawa mo na rin lang. Gawin mo na may pagmamahal. Di po ba? Ano? There are things we do na makatapos lang. Hopefully, the grace of this place, through the intercession of Saint Bernadette, whether we scrub the floor, we wash the dishes, whatever, may we learn to do things out of love and with love. May we learn to do things out of love and with love. Ano po? Kahit ano. Kahit ano. Ano po? Seriously, kahit ano. Do things out of love. And it takes time. It takes practice. It takes habit to do it. When you carry the things for your wife, for your husband, di po ba, no? Little things can be done out of love. I would confess, hindi madali yun. Hindi madali yun. Ano pa? Sabi nga nila, you will learn about yourself when you eat with other people, when you travel with other people, when you spend money with other people. Malapit na matapos yung pilgrimage, ano pa? 3 days. Di naman. Oh, grabe. Maiksi lang, no? Mamimiss nyo talaga. Di ba, no? Oh. Kaya yung iba, wala sinabi kundi babalik ako. When you come and visit the remains of Saint Bernadette, ask for the grace. Ask her to pray for you that you may learn to do things out of love and for love. Amen. Going back to what I've said, learn to do things out of love. Learn to do things out of love. It takes practice. Ano pa? Do things out of love. Sabi nga ni St. John Bosco, Hari nawa, naramdaman niyang minahal mo siya. Ano pa? Di ba? Naramdaman mong minahal. Hindi lang yung sinasabi, kundi naramdaman. Ano pa? Let us learn to do things out of love and for love. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord.
Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Ebe, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, ilius tuos, misericordes oculo, ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulci, Virgo Maria. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,